Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. Oo nga, no? Nahiya pa si Digong, ano? Ayaw daw gumastos ng malaki kasi marami daw naghihirap. So, concern pala ito si Digong sa mga mahihirap. Kaya pala yung mga jeepney drivers minura niya kahit magutom daw sila. Diba? Concern pala. Galing pala ni Digong. Willie Rebillame, yung script nyo, iisa. Anong paki namin kung kumakain kayo ng okra? Ang sarap nga ng okra eh. Diba? Ito yung delikado. Yung pa-okra-okra ka lang sa Malacanang pero puno yung bulsa mo. Pa-okra-okra ka lang sa Malacanang pero yung mga ari-arian nagkalat. Tapos yung KOGC biglang yaman. Kaya mapapatanong ako eh, teka lang, pera ba talaga ni Kibuloy yung ginamit dyan? O pera ng taong bayan? Yung mga helicopter ni Kibulok, kay Kibuloy ba talaga yan? O kay Digong? Nakakapagtaka, di ba? Nakakaduda, di ba? Eto si Willie Rebillame, naging aso-aso na rin eh. Di ba? Naging aso-aso ng mga Duterte. Ibang klase din talaga. Grabe. Anyway, mga pre, ito yung bibigyan natin ng reaksyon ngayon. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Syempre, may timbirador din po tayo. Ayan, saan na ba yun? At syempre, mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, ito na mga pre, ulitin natin at simulan po natin sa una bago po natin himay-himayin. Bago po natin bigyan ng reaksyon. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Pinatawag ka sa Malacanang, tapos? Kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Anong paki namin? Kung pinakain ka ng sitaw, okra, talong, yun ba yung solusyon sa kahirapan? Yung hindi maging maarte? Ganun ba? Okay sana kung kumakain ka ng sitaw, okra, talong, pero pulubi ka pa rin hanggang ngayon. Kilala naman ang mga Duterte na hindi naman mayaman. Pero gulat ka, no? Daming ari-arian, ano? Yun nga, pagulay-gulay lang. Pagulay-gulay lang, pero puno naman yung bulsa. Tingnan mo yung ibang mayayaman dyan, yung totoong mayaman po talaga. Kumakain ng gulay, kumakain ng talong, okra. Pero may pera. Pero si Digong, kumakain din ng talong, gulay, okra, kasi masarap naman talaga yung gulay eh. Nakakaumay na naman din kasi kung puro steak na lang yung ulam, puro lobster, nakakaumay yun. Diba? Pero tingnan mo, puno yung bulsa. Ganun po yung mga yan. Pagulay-gulay lang, pero my goodness. Umaapaw sa laman yung bulsa. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. So, pag alam mo yung target ng mga politiko, kailangan maging ang datingan nila. Hindi naman sa lahat, pero karamihan ng mga politiko, ang kailangang makita sa kanila, galing silang mahirap, mahal nila yung mga mahihirap, kumakain ng pagkain ng mahirap. Yun po, yung diskarte ng mga yan para magustuhan nyo sila. Ganon yun. Ay, naku po. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, ayaw namin gumastos ng malaki pero puno naman yung bulsa. Pasensya ka na, kahit ako, nasa Malacanang ako, kung akong presidente, ay, hindi ako gagastos ng malaki. Oo, kailangan yung bulsa ko lang yung puno. Diba? Alam nyo, ganito kasi yan. Presidente ka ng Pilipinas. Deserve mo naman kumain ng masasarap kung talagang
kung talagang nagtatrabaho ka ng para sa mga Pilipino, deserve mo yun eh. Presidente ka eh. Sir. 'Di ba? Pero yung magkukunwari ka, ibang usapan na yan. Nakakahiya, 'di ba? Si PBBM, kahit magkain pa yan ng lobster o di kaya anong ulam nila dyan, deserve nila yun. Kasi nagtatrabaho siya para sa mga Pilipino. Nagigets nyo yun? Mariusip naman. Si Digong, deserve din naman dapat ni Digong kumain ng masasarap eh. Kaya nga lang, mapagkunwari. Kayo ba'y naniniwala? Kayo ba'y naniniwala na si Digong ay araw-araw ganun yung ulam niya? Sa Malacanang noon? No. Tatarantaduhan yan. Lahat po ng tao naghahanga ding kumain ng masarap. Di ako naniniwala. Nung birthday nga niya, may lechon eh. Di ba? Birthday nga niya may litson, ganito kasi yan. Birthday niya may cake na kanin. Pero nung makita natin yung isang picture, may litson pala. Pakunwari ka, ninang cake nung pala may lechon sa tabi. Tapos ngayon sasabihin nyo na oy, si Digong kumakain lang ng ganitong ulam, gulay-gulay lang. Huwag kayo. Madali lang gumawa ng kwento. 'Di ba? Pero ang totoo, 'di ba? Masarap pala yung ulam. Yung cake, kanin, sus Mariusip. Awa, epek. Awa, epek. Yung pala may lechon sa tabi. Katab pa ni Bibi Sara. Tuloy-tuloy. Alam mo naman, syempre nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. Kumakain daw tayo naman. Nahiya pa si Digong, kumakain daw ng masarap, pero maraming naghihirap. Pero yung mga jeepney drivers, minumura. Yung mga Pilipino, pinagpapapatay. Grabe yung drama, Ang galing magdrama. So nung mula sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya mapatawag na presidente siya, mayor lang ako. Siyempre, nadagdag. Grabe, yung pagpapahambol, masyadong halatang halata na eh. Diba? Yung respeto mo. Saka nakilala ko eh. Kasi kailangan talaga marinig ng Ito na, kailangan daw marinig ng Pilipino. Anong papakinggan namin sa yung kupal ka? Pilipino ito para hindi ninyo kakalimutan kasi baka akala nyo imbento ito. No, nung kami ay Magaling naman kayo sa imbento eh. 'Di ba? Yung cake nga ni Digong, kanin eh. Inimbento nyo yun, 'di ba? Huwag nga kami. 'Di ba? Iisa lang po yung script nila. Willie Rebillame itong taong ito. at kakain kami at uupo kami kasama si President Duterte. Sasabihin niya ganito, yan lang yung ulam natin. Meron tayong piniritong isda, may miswa tayo, meron tayong, iniisa-isa niya, meron tayong prutas, may dessert, may kanin. Okay naman yan. Kasi masarap naman talaga yun at yun yung pagkain ng mga Pilipino. Pero ang tanong, maniniwala ba kayo sa pinagsasabi nito mga sinungaling na to? Sinungaling eh. Sinungaling, mahirap pong paniwalaan. Kung yun lang yung ulam nyo talaga ba totoo yun? Pero yung bulsa nyo, patingin nga. Mukhang punong-puno yung bulsa nyo Galing nyo magkunwari. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pwede nga sabay-sabay na kami. Pera ng taong bayan yan. Every day that we ate with him like that, it was really like that. He really lived it. It was so quiet. And let me tell you the difference. When I went back to Malacanang, under this president, I was so shocked. So shocked at what I saw. There was a buffet spread with steak and lobsters. Sana all. Kain ka rin. Diba? Kasi deserve naman. Depende yan sa Pangulo. Kung ano yung gusto nung nakaupo, diba? Yun yung masusunod. Kung pa lobster man sila, pa steak man sila, diba? Afford naman ng Malacanang yan eh. Kasi yung Pangulo nagtatrabaho para sa bansa. Ako ngayon, magtatrabaho ako. Araw-araw ako magtatrabaho. Para sa isang pamilya, para gumanda yung buhay ng pamilya ko. Tapos araw-araw, paulamin mo ako ng tuyo. Tapon ko pa yan sa pagbumukha mo. Deserve ko naman siguro maglitson. Diba? Kumain ng gulay, steak, lobster. Deserve ko naman siguro yon. Kasi ako nagtatrabaho, ganon, diba?
Ganun po yung presidente, nagtatrabaho eh. Deserve niya yan. Kahit pa lobster yung ulam niyan. Diba? Paki namin kay Digong kung maggulay-gulay siya eh. Masarap din naman yung gulay eh. Siguro trip niya yun eh. Diba? Kasi may mga tao talaga na hindi mahilig sa mga, yung mga mamahaling pagkain. Kasi mas masarap pa rin sa kanya yung gulay, mga tuyo. Kahit nga ako, masarap yung tuyo. Sardinas, masarap. O, minsan yung tiyan ko naghahanap ng sardinas. O, di, kain akong sardinas. Kasi yun yung nakasanayan eh. Nakasanayan mo, yun na yun. Yun yung masusunod. Hindi mo naman pwedeng ang kinakain ni Digong ngayon, ipakain mo rin kay PBBM. Tandaan mo, si PBBM galing sa mayamang pamilya. Hindi naman niya sinadyang, di ba? Nasanay siya sa mga ganung ulam. Galing siya sa mayamang pamilya at mayaman ang mga Marcos at Romualdez. Di ba? Mayayaman yung mga yan. Ang mga Duterte may hirap. Yumaman lang naman dahil di umano'y magnanakaw. Diba? Kaya hindi mo pwedeng ikumpara. Panay-tira nyo sa administrasyon, puno naman yung bulsa nyo. Ha? The middle of the day. And I heard that this is an everyday thing. People's money. So this is what we mean, no? Kailangan hindi tayo papayag sa ganito. Kailangan meron tayong isang gobyerno na nahihiya sa taong bayan. Di ba kayong mga walang hiya noon? Mga walang hiya naman kayo, di ba? Kaya, alam mo, bakit bumabanat ito sa gobyerno ngayon? Kasi yung kita niya po, monthly, bumagsak. Pagbaba kasi ni Digong, wala na siyang kinikita. Kaya gusto niyang makabalik ang mga Duterte sa Malacanang kasi patalsikin si PBBM, babalik si Sara na yung magiging presidente. Kung ano yung kinikita niya noon sa panahon ni Digong, may babalik yun. Diba? Susuportahan niya yung mandarambong eh. Siyempre. Mukha namang hampas lupa eh. Mukha pa lang oh. Ha? Ugalit mukha pa lang oh. Kung sasabihin niyo, ballpoint na, nanghusga ka. Oo talaga. Na maliwanag sa kanila, katulad ng sinabi ni Eric, hindi ninyo pera yan, Martin Romualdez, pera ng taong bayan yan. Yun na nga, pera ng taong bayan yan. Tama? Pera ng taong bayan yan na gusto nyong nakawin. Yung pera ngayon na hawak ng mga Romualdez para ipamudmod or ipamigay sa mga Pilipino, ipagawa or para magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino para magbigay ng ayuda pag may kalamidad, yun yung gusto nyong kunin, nakawin. Kaya tinitira nyo si Martin Romualdez, ang mga kongresista, ang Pangulo, para masiraan sila. Diba? Para pag nakaupo si Sara, kayo na yung magkukontrol doon. Atat na atat kasi kayo eh. Iniisip nyo, teka lang, baka mauubos tong budget. Wala nang matira sa amin. Baka ganun iniisip nyo. Makapal na mukha nyo ah. Diba? Makapal talaga. Huwag nga kami. Anong pake namin ngayon? Kung ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon, lobster ang ulam, steak, i-deserve naman niya yun. Tingnan mo nga yung ginawa ng Pangulo ngayon, napakaganda. Kumpara mo sa administrasyon ni Digong. Patayan dito, patayan doon kasi may reward money, gano'n. Yung mga kaululan nyo, tigilan nyo na yan. Oo. Itatak nyo na sa isipan nyo na ito na yung katapusan ng karir ng mga Duterte. Dapat tanggapin nyo na yun. Kasi yun at yun na ang mangyayari. Si Digong nasa dahig na eh. Makakalabas pa ba yun doon? Doon lilitisin yun eh. Yung kaso ni Digong. Kapag napatunayan, siguro 30 years din yung bubunuin ni Digong doon. O matagal-tagal din. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag na kayong managinip. Tigil nyo na yan. Anyway mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon. Pero syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0.
Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Siyempre, may Timberador din po tayo. Ayan, nasa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, nakita-kits po tayo sa susunod na video.